Bago ang lahat, ang Golden State mukhang maaalis na rin sa number 8 na nasa 8-3 record ang Warriors since magkaroon sila ng losing streak nung mid-December dahil sa bagong style di umano ni Steve Kerr. Small ball pa rin naman pero base kay Steve Kerr, hindi na siya tumatawag ng play. Hindi tulad dati na merong mga set ng play na ginagamit talaga yung team. More on spacing at flow ng offense ang ginagamit nitong si Steve Kerr at Golden State. Tuloy-tuloy na screen, cut, ball movement at scoring. Sa 11-game stretch ng Golden State, bumalik ulit sa 30 assists per game. Dati kapag meron silang ganitong assist, mataas yung winning rate. Kumpara nung nakaraan na meron lamang silang 26 assists per game prior in December 21. Sa 11-game stretch din ng Golden State, si Steph nag-a-average ng 28 points, 3 rebounds, almost 6 assists. Si Butler naman parang naging secondary or primary playmaker nila na merong 18 points, 5 rebounds at 5 assists. Meron pang kasamang 1 steal per game. Si Butler, Steph at itong si Draymond may combine lang na 5.5 turnover per game. Pinakamababa sa trio ng kahit anong team. Dahil ang assist leader talaga ng Golden State si Draymond. Meron 10 points, 5 rebounds, 6 assists per game. Nagbuckles pa ako doon pero tatlong playmaker kasi meron ng Golden State. Si Draymond ang gagawa ng screen, si Butler ang magkakat ng play at si Steph naman ang off the ball. Kaya rin hindi talaga mabitawan ng Golden State si Draymond. Big deal pa rin kasi siya doon kahit nagkakatopak. Hindi naman din kasi bago yung style na ginagamit ngayon ni Steve Kerr sa nakarang 11 games. Ito rin yung style na ginagamit nila nung nandun pa sa kanila si Klay at healthy. Kaya rin pala hindi talaga pinalalaro si Kuminga dahil mostly si Kuminga ang sumisira ng motion offense ng Golden State. Dati, nung bata-bata pa si Steph at si Draymond kasama si Klay, kapag ginamitan nila ng heavy ball movement, mapapagod yung kalaban bago dumating yung last quarter. Ngayon, ginagamit pa rin naman nila yun. Pagod yung kalaban, pagod nga lang din si Steph, Draymond at Butler dahil sa edad. Binago yun ni Steve Kerr. Mula sa 9-player rotation, ginawa niyang 14 na merong 11 minutes pataas or 10 minutes pataas. Hindi lang nila sinama si Kuminga dun. Naiiba kasi ang rotation ng bola kapag andun sa loob si Kuminga. Nadidistract yung ikot papunta kay Steph, Draymond at dito kay Butler. Ito lang kasi yung issue ni Steve Kerr kay Kuminga. Ayaw sumunod sa motion offense ng Golden State. Kaya kailangan nilang tumawag ng play kapag andun sa loob ng court si Kuminga. Based pa kay Steve Kerr na offset kasi ni Kuminga yung spacing para kay Steph. Nawawala din sa timing. Oras na mapunta ang bola kay Kuminga. Dahil sa motion offense pa rin na ginagawa nila na galaw ng galaw yung player samantalang si Kuminga magiging stagnant sa kanya. Ito rin kasi yung sinabi niya dating nadidistrap niya yung spacing para kay Butler at kay Draymond. Problemado sila doon kapag andun si Kuminga. Ang offense pa ng Warriors nakabase pa kay Steph. Kahit kasi palitan si Steve Kerr, magiging problema lang sa Golden State dahil maiiba yung offensive style na pwedeng bumagsak or bumaba si Steph. Kaya itong si Podziemski talaga nag-iintay, mukhang hindi talaga matitrade dahil kailangan lang intayin ng mga batang player na mag-retire talaga si Steph para mabago ulit ang offensive style nila. So si Ja Morant naman ang susunod na matitrade. May bago na namang gagatasan. Wala madami talagang utang, pagpasensyahan nyo na nung magkasakit si Erpat. Mismong Memphis na kasi ang naglagay kay Morant sa trade market. Multiple team na ang nag-inquire sa Memphis. Ang gustong kapalit ng Memphis, multiple draft picks at young player dahil yon sa ginawa kay Trae Young. Disrespectful trade kasi yung ginawa ng Hawks kay Trae Young. Masyadong mababa sa market. Sasamantala hindi umano ng Memphis na posibleng hindi i-approve ng NBA kung sakali magkaroon ulit ng bargain trade sa katulad ni Ja Morant. Meron na rin kasing pamalit talaga ang Memphis kay Morant na pwede nilang makuha sa susunod na mga draft. Meron ng internal discussion ang Miami para sa trade kay Morant kung kukunin nila na ang focus nun paano magagamit si Morant sa lineup nila bilang playmaker. Pero kung titingnan by stats, magagamit pa nila si Morant sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Meron kasi silang playmaker, ang kulang sa Miami inside scoring, lalo na yung gaya ni Morant na bumabasag ng depensa sa loob ng lane. Tapos meron pa silang mga spot up shooter, parang katulad dati na meron Desmond Bane at itong si Dillon Brooks. Meron silang 3-point shooter katulad ni Norman Powell, meron din silang big man si Kelly Oubre at itong si Bam Adebayo, at meron din silang 3-and-D player katulad naman itong si Hakes.
Kaya ang Miami din ang isa sa top offensive team ngayon, sinabing kinopya nila yung style ng Memphis pagdating sa offense dahil kinuha nila yung isa sa mga assistant coach. At ang kulang lang sa offense ng Miami ngayon, yung Morant type player na kayang bumasag ng defense sa loob ng lane. Yung sinabi kasi ni Morant na baka last time niya nang makapagdunk dahil yun sa binabago na ng Memphis yung offensive style nila dahil kay Coach Lizalo na assistant coach bago naging head coach. Kung sa kontrata naman, yun lang hindi ko sigurado. Dahil nga sa contract ni Rozier, hindi rin sigurado kung pwedeng i-trade. Pero based sa mga write-ups, pareho lang din ang magiging sakit ng ulo nitong si Pat Riley kay Morant at dito kay Tyler Hero. Ini-insist kasi kay Pat Riley na mas okay nang sumakit ang ulo niya kay Morant pero nananalo kesa kay Hero na ang observation by stats and record na tatalo sila kapag naglalaro itong si Hero. Walang angas kahit mag-angas. Ang Minnesota matagal nang interesado kay Morant kaso madadama yung isa sa mga key player nilang si Naz Reid or kaya si Donte para lang tumapat sa kontrata. Ang Rockets naman may paraan para makuha si Morant pero nakadepende pa rin. Posible kasing maging 1-year rental si Morant kung tatanggapin ng Memphis si Van Fleet at isasama sa package ang young player katulad ni Tari Eason pero ang pinakamalapit doon si Reed Sheppard dahil sa kontrata. Kung magtatangking kasi ang Memphis, better sa kanila si Van Fleet dahil may player option. Pwedeng mawala ang kontrata niya next year. Kung draft picks naman at young player, Miami ang malapit dun kung papayag si Pat Riley. Dahil kung si Ja Morant makukuha ng Miami, kapalit lang si Hero at wala ng ibang core player, hindi pa rin mawawala sa Miami ang pagkakataon kung sakaling maging available si Giannis.